Hi guys, welcome sa ating first lesson, no. Ngayon, ang topic natin or first lesson natin is kailangan nating malaman kung ano nga ba ang ginagawa ng social media manager or what is social media manager, no. Ngayon, gusto ko sa inyong ipakita itong angkas page, no. Dito may kapupulutan tayo ng lesson kung ano ba talaga yung ginagawa ng social media manager. So kung itong angkas, isa siyang booking app kung saan nag-offer sila ng service through Angkas, through motorcycle, no? Ngayon, bilang social media manager, ikaw yung tao behind sa mga company or sa mga products nyo, no? So ito, isa sa mga example na ginagawa ng Facebook social media manager is ito. Kaya nagpo-post siya ng content, nandyan yung logo, yung branding na tinatawag, no? So kung mapapansin nyo rito, no, all throughout the post is isa lang yung tema ng kanilang ng kanilang ginagawa. Mapapansin nyo, nandyan yung touch of blue, no? Kahit yellow, merong touch of blue, no? Yan. Kasi yan yung tinatawag na branding. Yan yung kailangan yung sundin pagka magke-create kayo ng mga content, no? And most ng mga company, laging may mga ganyan, no? So, bukod sa, okay, another example na ipapakita ko sa inyo, no, is itong isa sa mga client ko. So, ito yung binibenta nilang product, resin fans ang pangalan ng page, and nagbebenta sila ng ito, no. So, mapapansin nyo, ang pinaka-goal ng client is, ayan, ito yung branding na tinatawag. So, hindi siya ganun kaganda. Ako, yun yung judge ko personally. Pero, wala yun yung gusto ni client. Yun yung, yun yung trip niya. So, ito, mapapansin nyo, no, isa sa magagawa niya, products, ganyan. At ang gumagawa nito is yung kapatid ko, no. Isa siya sa mga social media manager netong page na to. So, ang goal netong page na to is lahat redirect. Yan. So, ito yung website. So, Shopify website siya, no? So, yan. Lahat is mapabili. So, ngayon, pag-usapan naman natin, no, kung ano yung mga bagay pa na kailangan yung gawin, no? So, dyan sa baba is, diniscuss ko sa inyo, no, kung ano ba yung mga ginagawa talaga ng social media manager. So, number one, ikaw ang in charge sa lahat ng social media account. So, ito pinakita ko sa inyo is Facebook pa lang to. Pero, may mga ibang client na gumagamit ng multi-channel. Their Facebook, LinkedIn, ganyan. And sa baba, bibigyan ko din kayo ng mga resources, no, kung na makakatulong sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung mga sizes kung saan malalaman nyo kung ano ba yung size para makapagawa ng content, no. So yun, number one, ikaw ang in charge sa lahat ng social media account. Ikaw ang mamamahala as a social media manager. Ikaw mag-upload, ikaw magpa-publish, ikaw mag-strategize. Pangalawa is ikaw ang magiging tulay para sa mga consumers, no. So kung nakita nyo yung sa angkas kanina, no, nagre-reply sila, nagko-comment, ganyan. So as a social media manager, make sure na alam mo kung ano yung pinpoint or kung saan makaka-relate ka doon sa mga consumer mo. Pangatlo, ikaw ang mag-visualize at gagawa ng content. So, na-discuss ko sa inyo, no, na kayo yung gagawa ng mga content, ng mga post, ng mga caption, ng mga hashtag, ng mga link. So, parang ganito, no. Ikaw ang strategy based sa KPIs. So, mamaya tuturuan ko kayo kung paano bumasa ng mga KPIs or yung insights na tinatawag, no, kung working ba yung content nyo. Ikaw ang magiging tanungan. For sure, yung mga tao, no, pag interested sila sa product mo, may tendency na i-private message ka nila. Kaya dapat, make sure na marunong ka sumagot. Lalo na pag ang client mo is international, make sure na alam mo din yung proper punctuation. Make sure na alam mo rin kung ano yung right sentences na sasabihin o nire-reply. At higit sa lahat, may knowledge ka doon sa product or sa services na binibenta or ginagawa ng client mo. Last is ikaw ang aalam kung working ba ang ginagawa mo, no? So, as a social media manager, ikaw yung mag-audit, no, kung working ba siya, ano ba yung patok sa marami, ano ba yung sa tingin mo na pinaka nagkiklik, no, at nagbo-boom. So, yun lang. Ito yung discussion ko about sa social media manager, and see you sa next lesson. Sa course na ito, ituturo ko sa inyo, no, kung ano ba yung mga iba't ibang social media platform. So, kung familiar na kayo sa mga Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, malaking bagay yan, no? Pero dito sa course na ito is hindi ko na i-discuss dahil alam niyo naman kung yung definition ng mga yan. Pero ang gagawin ko na lang is pag-uusapan natin, no, kung paano ba nakakatulong kay client ang mga social media platforms na to. So, may mga iba't ibang benefit kasi, no, ang social media platforms na ito, no, based sa business. Pero
kung si client ang gusto niya is lahat ng social media na to is i-try, wala namang kaso yun. Pero kung ikaw ay beginner pa lang as a social media manager, try mo muna mag-focus sa isa, no? Like sa Instagram. So, halimbawa sa Instagram, ang gagawin mo dyan is meron tayong tinatawag na value posting. So, sa value posting, dun mo gagawin, no? Magpo-post ka ng content about sa target market mo, kung ano yung gusto mong tulungan ng mga client, no? Pwede ka mag-post ng educational or something na nakakatulong sa market nila, no? So, pwede mo rin gawin sa Facebook yun. Pero, I suggest sa Facebook is sumali ka sa mga group. So, ngayon, pag-usapan natin to, no? Yung social media platforms na to. So, number 1 sa list natin is si Facebook. So, si Facebook, kilala nyo naman kung ano ang pinaka-function at saka kung anong ginagawa Facebook, no? Pero kung bago pa lang si client, no, I suggest na mag-start kayo dito sa Facebook. Kasi sa Facebook, nagbibigay siya ng credibility sa isang business. Kasi most of the people are searching sa Facebook. So, tinitignan nila kung legit ba si client, no? Kahit may website siya, pero tinitignan pa rin nila yung mga reviews dyan sa Facebook. So, Instagram naman, dito naman sa Instagram is more on pictures, kung familiar kayo, no? And maganda rito kasi yung hashtag niya is gumagana. O ganun din naman sa TikTok, pero sa Instagram is more on napansin ko gumagana siya, no? So, halimbawa, ang hashtag mo is wellness. So, yung wellness na yun is nagpa-pertain siya, no, sa mga coaches or sa mga therapist, ganyan. So, ibig sabihin, yung mga hashtag na yun na nangyayari is parang napupull kayo sa isang container tapos na filter kayo sa isang lalagyan. So, kumbaga, yung lalagyan na yun yung hashtag na ginamit mo, no? So, ganun nagwo-work yung Instagram. So, kung may business si client, siguro more on Instagram more on sa mga coaches, no? Kasi dito sa Instagram na napansin ko, no, kung ang target market mo is coaches, is okay na okay itong platform na to, yung Instagram. So, next is yung TikTok, no? So, sa TikTok naman, gaya nga ng sinabi ko doon, no, sa context or sa module, ang pagka-describe ko dyan is yung algorithm ni TikTok is kahit simpleng tao ka lang may chance na viral ka, no? What more pa sa mga business, no? So, instant traffic, sales or conversion agad. So, huwag kayong mag-alala, no? Ituturo ko na naman sa inyo kung paano mag-create ng content. Bibigyan ko rin kayo ng mga idea at saka, syempre, yung tools ko paano siya gagamitin. So, ngayon, gusto ko munang bigyan kayo ng overview, no? Kung paano siya nagwo-work. So, sa LinkedIn naman, more on B2B business. Ibig sabihin natin B2B, yan yung business to business. So, ibig sabihin, ikaw, meron ka raw material, no? Then, gusto mong mag-supply sa isa pang business. So, halimbawa, ang client mo is more on IT consultant. So, o kaya hardware, no? So, or computer hardware. So, ang proseso sa LinkedIn is i-reach out mo ngayon kung sino yung mga company directors, yung mga CEO, no? Para ibenta sa kanila ng bulk yung mga computer equipments na binibenta nyo or ni client. O ganun. Pinterest naman, no? More on siya, mood board ang tawag nila doon. More on creatives din, no? And dito, maganda dito is more on DIY or inspiration. Kasi yung mga tao parang dito kumukuha ng mga idea, di ba? Bawa gusto nila ng parang DIY sa room nila. So, dito sila kumukuha. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung overview, no, ng iba't ibang social media platforms na to para ma-familiarize kayo. So, ngayon, ito. Kung nakikita nyo sa screen ko, no, isa tong example, no, ng isang Facebook page, no. So, kung naatasan kayo ni client na gumawa ng Facebook page, no, paano nyo siya gagawin? So, simple lang naman, no. Kung ito yung profile ko, dito yung itong pages, no. Tapos, dito, see all, makikita nyo dyan yung mga pages nyo. So, ito palang pages na to is hawak ko to kay client. Pero para makagawa kayo is kailangan gamitin nyo yung personal account nyo. So, ako gagamitin ko tong account ko. Yan. So, nakikita nyo, no? Tapos, punta kayo sa home, pinutin nyo tong see more sa gilid, tapos scroll down kayo rito, ito pages, nasa gilid, no? Tapos, ito, sa gilid, makikita nyo is create in page, no? So, syempre, lalagyan nyo ng pangalan, kunyari name ni client. So, category required yan. So, halimbawa, real estate, no? Syempre, yung description, bio, something na magdi-describe sa ginagawa client. So, yan lang naman yung mga isa sa mga task, no, na baka pwede nyong ma-encounter. So, ngayon, balik tayo rito. So, isa to sa mga example ng business page na hinahawakan ko. So, ito naman more on e-commerce. So, ito, meron tayong cover photo. So, make sure sa cover photo is nandun yung website kung meron man, no. So, yan. Kasi,
ang purpose nito is makapag-drive ng traffic dun sa website. So when we say traffic, yun yung mga visitor na pumupunta, no, dun sa website. So reload lang natin, no. So ayan, started. Tapos so ito, makikita nyo rito yung iba't ibang professional dashboard, no. So sa professional dashboard, ayan, ito makikita yung yung overview ng page nyo. Yan. Tapos, tuturuan ko rin kayong bumasa niyan, no? Sa KPIs, under module ng KPIs. Pero ito muna tayo. So, yan. Yung mga tools na pwede nyo magamit. Home, your page. Click natin itong home. Ma-redirect kayo, no? Sa mga content nyo. So, dito nyo rin makikita ulan yung gender. Yan. So, makikita dito na most of my market women. So, ito yung rate, engagement. Ito yung page. Kita nyo, interaction, post. Yan. So, ito yung mga post na nagawa na, no? For the past few weeks. So, ito yung audience. Yan. So, makikita nyo rin yung location nila, New York, Chicago, Milwaukee, Oklahoma, no? So, events. So, halimbawa, inutusan kayo ni client na gumawa ng event with whether online or live. So, doon kayo pupunta, no? Sa events, then create event. So, ayan, online or in person. So, isa rin yan sa mga tasks na kailangan nyong gawin, no? As a social media manager. Okay, so balik tayo, no? Okay, next is, ito, yung AdSense, ad center na discuss ko na page access, no, kung sino yung mga gustong mag-access. So most likely si client lang may makakuha ng access na yan. Messaging settings. So dito naman sa messaging settings, so punta tayo rito. So meron tayong tinatawag na automation, no. So meron tayong assigned conversation. Kung halimbawa kung marami kayo sa isang organization, tapos may marami ring social media manager, so pwede nyo i-assign to. So instant reply naman kapag halimbawa may ito yung mga FAQs kadalasan na nilalagay dyan, no? Frequently asked question, no? Tapos dito naman sa away message kapag halimbawa, hindi na kayo online or tapos na yung office hours nyo, identify unanswered messages. So, dito nyo rin makikita, no, kung sino yung mga hindi nyo masagot. So, custom keywords. So, halimbawa, si client, no, may binibentang ebook, tapos may nag-comment dun sa comment section ng how. So, dito sa custom keywords, pwede nyo ilagay yan, no. Pag nilagay nyo yung how dyan, automatic magre-reply na si Facebook para sa inyo. So, yan. Yun siya nag-work. Balik tayo. So, mamaya, tatakal din natin to meta business, no. So, yan. Most likely, yun lang naman yung mga ginagamit doon, no. Tapos, ano pa ba? Okay. So, yun lang naman yung makadalasang ginagamit. Tapos, proceed na tayo sa meta. So, meta business naman is more on, ito yung access mo, no, from, more on marketing side na makakatulong sa'yo. So, kagaya niyan, no, pwede mong i-connect yung Instagram, no, from Google. Yan, notifications. Dito mo makikita yung mga notif, inbox. So, mapapansin mo, no, yung mga nagbe-message, yung mga nagko-comment. So, ayan. So, makikita mo, no, dami nilang nagbe-message. So, hindi na namin kasi nireplyan kasi sabi ni client ko, hindi naman daw ano yan. So, dito, post stories. So, dito ka mag-create ng post or pwede mo yung dito siya gawin, no? So, maraming paraan para makapag-post, no, sa Facebook. Isa ito sa mga way. Pwede ka mag-create ng story or create a post. So, pag nag-create a post ka, no, automatic mapupunta ka dito. So, ayun yung ano niya. Pwede ka mag-add ng photo, video, template, text yan. Ito, commerce. Kapag kasi client, may Shopify, isa to sa mga kailangan nyo i-set up. So, ano kayo rito sa business.facebook.com/commerce. Tapos, ang gagawin nyo lang is mag-create lang kayo ng account, no? Tapos, isi-set up nyo lang yan. Ito, naka-set up na to sa Resin Fund. Ayan. So, ito yung mga iba kong ano, no? Pero ito kasi naka-set up na siya. May ma-handle na Shopify niya. Pero, yan. Susundan nyo lang to. Madali lang naman. Tapos, make sure din na kung gusto nyo ma-set up yung commerce nyo, no? Make sure na may access kayo sa Shopify. So, pakita ko sa inyo, no, pag na-set up nyo na yung sa commerce. So, punta tayo sa profile. So, ito, lalabas siya rito, no, sa shop. So, view shop. Yan. So, makikita nyo yung products, no. Yan. So, pag kinalik ko to, yan, view on website. So, may automatic mariredirect ako dito. So, dito ako makakabili. So, yun. Isa yun sa mga ano ng commerce. So, planner. Ito naman, kung gusto mong gawin yung content for 1 month, dito mo siya pwedeng gawin, no. So, halimbawa, ito, sa 13. So, click mo lang tong plus sign, scheduled post, ganun din dito, no? And so on and so forth. So, mamaya, no, bibigyan ko kayo ng idea yan, paano mag-create, no, ng planner. Yan. Tapos, kung paano rin pala makakreate. So, ads, isa rin to sa mga pwedeng maging task nyo, no, sa social media manager. So, tandaan nyo guys, no, hindi, wag na wag kayong magbo-boost, no. Mas okay na mag-create kayo ng ads. Sa pag-create ng ads, komplikado to, no, sabi ko sa inyo. Pero,
yun, kailangan nyo lang siyang aralin, kailangan nyo lang basahin, no? So, ito, create ad. So, dito sa pag-create ng ad, so yan, ito kasing account na to, alam ko na, ano na to, na-restrict na to, no? Diba? So, hindi ko alam kung bakit. Pero, sa paggawa ng ads, no, meron tayong iba't ibang klaseng goal, no? Make sure na alam nyo kung ano yung goal ni client. Whether traffic, no? Mag-drive ng traffic doon sa website, page like, dumami likes ng page nyo, get more message, conversion, more on sign-ups, no? So, depende yan sa goal ni client. So, make sure na alam mo kung ano yung goal ni client dyan, no? So, insight. So, dito malalaman, no? Yung kung ilan yung metrics or yung KPI ng ginagawa mo, no? So, overview, ito yung baba ko 92%. So, ito 92.9. So, Facebook page visits, medyo mataas. Facebook page new like, mababa. So, hindi siya ganon kataas, no? So, ito. Yan, Facebook page follower, 99. So, ito, makikita nyo, no? More on, ano siya? Makikita nyo, more on, ang target nito is US. So, feedback, wala naman, benchmarking. So, yan, 2.8 likes, page like changes, nabawasan. Pero, ang pinaka-goal nito, no, is makita ko ano yung working sa inyo, no, na post. So, dito nyo rin makikita ko lang yung reach para malalaman nyo kung ano ba yung mga content na patok sa panlasa. So, kagaya nito, ito 1 ito 153. So, yan, memes, no? Kumbaga. So, yun yung sa isa sa mga other way, no? Para makakapag-work kay client. So, ito namang all tools. So, dito nyo makikita lahat ng mga kailangan nyo. Meron tayong business feed. More on ano lang yan. Parang Facebook feed pero business. Box, kas ko na yan, no? Planners, advertise, yan. Audience, site, analyze report. So, more on ano lang siya. More on detailed tools kung saan pwede niya kayo matulungan, no? So, yan yung si Facebook. Yan yung mga functionality niya. So, marami siya, no? Pero I suggest na take time to explore, no? And make sure din, no? Na kung ano man yung mga papagawa sa'yo ni client, no? Is make sure na naiintindihan mo, no? Kung, yan, kagaya sabi ko, kung ano yung goals niya. Yan. Kasi marami kang options, no? Na pwedeng i-maximize pagdating sa feed, no? And as a social media manager, it is your duties, no? Alamin kung ano tong mga. So, ayan. Explain ko na sa inyo, no? Kung ano yung mga functionality, no? So, mostly mga ano lang naman siya. Easy to understand lang naman. So, hindi mo naman kailangan ng code dyan masyado, no? Hindi mo naman kailangan ng masyadong maraming alam mo yun, technicality. So, yun. So, next naman is Instagram. Instagram tsaka Meta Business, same lang sila, no? Tapos, punta tayo sa, so, yan. So, sa LinkedIn, ito. So, halimbawa, ito, pinahawak sa'yo ni client, no? Yung profile niya. So, meron tayong ba't iba? Meron tayong home, may network. Ito yung mga, kunyari, friends mo, no? Mga nakakonekta mo. Jobs, no? Available. Messaging, notifications, work, post a job. So, kung sa'yo ni client to mag-outsource or maghanap ng talent, halimbawa, nasa sourcing company ka, no? Or pinag-post ka ni client as a VA, pinaghanap ka niya na mga gusto mag-apply, no? Pero hindi naman ikaw yung magpa-process kasi may mga nagpa-process talaga. So, yan, pwede ka mag-post dito. So, dito naman, dito mo hahanapin yung mga, halimbawa, ito, financial analyst, no? So, kung si client mo is nag-aano ng insurance, no? So, dito mo siya, anuhin. So, people, tapos, punta ka dito sa all filters, United States. So, yan, show results. So, ayan, no? Makikita nyo. So, yung function yan is depende, no? Sa business ni client. Pero yung overview ng LinkedIn is same as Facebook lang din kung paano nagwo-work. So, merong groups. Yan, recent group. So, yan, may mga events din, followed hashtags, etc. Pero ang pinaka-important dito, no, is siguro yung profile. Yung client, kailangan mong gawa ng LinkedIn. Kasi, ang LinkedIn makakatulong to, no, dagdag credibility din to na masasabing legitimate ng isang. Lalo na kung gusto nyo gumawa ng brand. Isa sa mga brand awareness. Ayan. So, pwede kayong gumawa. So, ito, isa sa mga task na pwedeng ipagawa sa inyo. So, ito naman is papagawang ka ng paid, no, client. So, paano ba gumawa ng paid sa LinkedIn? So, pinaka the best way dyan is punta tayo sa Google, LinkedIn page. So, create nyo to, create a links page. So, create your page. So, yan, company. So mahalaga rin to, no, para ma-showcase yung ginagawa ni client na. So, yun. Tapos, TikTok. Sige, tingnan natin ang TikTok. So, ito, TikTok, no, more on, ano naman siya. Yan, gaya ko sa inyo, short videos, no. Tapos, sa pag-upload dito rin, so, mamaya, bigyan ko kayo ng idea, no, kung paano mag-create ng content, kung paano gumawa. So, dito mo siya i-upload, no, or pwede rin sa
cellphone, yung title, ito yung hashtag, which is na napakalaga, huwag nyo kakalimutan, cover photo, public comment, etc. So, ayan. Yan lang naman yung overview ng TikTok. So, Pinterest. So, ito yung Pinterest, no? So, ayan, sabi ko nga sa inyo, more on idea and mood board, no? So, makikita nyo, no? So, ito, makikita nyo, no? How to sell a product, an honest approach to sales, no? Storytelling, service value, social proof, behind the scene, problem solution. So, yan, no? So, nakikita nyo, something, kung magpo-post kayo rito, something inspirational or helpful, no? Para mapansin kayo. So, gaya na ito, no? Fashion style, gaya mga ganyan, no? Mga inspiration. So, yun yung, ano natin, most social media platforms na ginagamit, no? So, yun lang. And kung hindi ka naintindihan, no, pwede mo akong i-reach out sa Telegram, then sasagutin ko yung tanong pa.